Paawa itong si Roque. Wala daw siyang dahilan para umalis ng bansa. Eh syempre, masasabi mo yan ngayon dahil um, naikasa na yung bulletin lookout laban sa'yo. Natural. Siguro pag wala pa yan, baka may plano ka rin talagang tumakas sa dami ng nakulimbat mo, sa dami mong pera, ay talagang madali lang para sa'yo na umalis ng bansa. Pero yun nga, wala naman daw siyang plano dahil haharapin kuno niya ang lahat ng kaso laban sa kanya or ang lahat ng akusasyon laban sa kanya. Maigi naman. Okay. Harapin mo ang ibig kong sabihin, siguro mag-refrain ka doon sa idea na guguluhin, lilituhin mo na naman ang mga kababayan natin. Ganyan po ang sistema niyo kasi Mr. Harry Roque. Hindi bagay dahil sa puntong ito nasisira rin po ang propesyon ng mga lawyers. Kasi kung ganito ang klase ng lawyers na meron tayo sa ating bansa, marami silang ganyan ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan yung sistema sa katawan nila. Nagmamagaling, nagmamarunong, nakakala nila above the law sila, nakakala nila kaya nilang lusutan ang batas. Yun pong mga pagsisinungaling na daw si Harry Roque, yung palusot niya. Sa tingin niyo po ba talaga, o talaga bang naniniwala kayo na kakagatin pa yan ng publiko? Paniniwalaan kayo ng publiko? Naku po, napakalabo niyan. Totoo naman na meron pa rin natitirang taga-suporta natong si Harry Roque. Pero alam niyo naman siguro kung sino yung mga yon. Yun po ay yung mga uto-uto nating kababayan, mga diehard. Yung mga blind fanatics na tinatawag. Blind followers na tinatawag. Former presidential spokesperson Harry Roque described the immigration lookout bulletin order against him as plain harassment. Tatawa talaga ako dito sa pangharas siya. Yun. Ay kung gano'n lang lagi ang rason ng mga taong katulad ni Mr. Harry Roque, yung mga taong ah, dapat pa-imbestigahan at dapat managot sa batas at sa taong bayan na kung ano ay hinaharas sila, talaga lang. Ano ba kasing kaharas-haras sa'yo, Mr. Harry Roque? Pwede ba? Puntuhin mo na nga. Bakit feeling mo ay hinaharas ka? Political harassment ko na. Wala ka namang political career. 'Di ba? Dahil ikaw ay abogado ng mga illegal na pogo, yun lang ata ang ginagawa mo ngayon. At syempre, naandyan ka sa istasyon ng SMNI para banatan at manira ng mga taong tinuturing yung kalaban. Ganun katindi itong mga to. Araw-araw, binabanatan mo yung mga taong nagtatrabaho lang sa ating gobyerno, katulad ni Senator Risa Ontiveros. Sa tingin mo talaga kaya mo si Senator Risa Ontiveros? Oh, naku po. Sabi nga ng ilan, pang-international nga daw itong si Harry Roque. Bakit? Ikaw lang po ba ang pang-international sa ating bansa? Mas marami pa po na mas higit sa kakayahan nyo ang meron. Kaya wag po kayong pakasigurado kasi na kayo lang ang may alam sa isang bagay. Dahil wala namang monopoly ang kaalaman sa isang profesyon halimbawa, sa isang linya halimbawa, wala pong monopoly yan. Lahat po ay, o marami kayo dyan sa profesyon na yan. O di ba ang nangyari sa kongreso, di ba sinabon ka ng isang babaeng lawyer din? Di ba butata ka dyan? O, doon pa lang babae na ang nakatapat mo. Ay paano kung makatapat mo yung mas magagaling pa talaga sa'yo na mga abogado rin? Wala ka talaga dahil ang puhunan lang natong si Harry Roque, feeling niya yung kanyang kadaldalan at yung sobrang mapalamuti yung kanyang mga salita, dinadagdagan ng kung ano-ano. Talagang expert, professional liar talagang matatawag ang isang katulad ni Harry Roque. Hindi ka po talaga makakaalis ng bansa. At kung sakali man na ikaw ay makaalis, ay talagang tutugisin ka rin. Hindi ka rin welcome sa kahit saang bansa. Dito sa atin, sinusuka na ka na po ng mas maraming kababayan natin. Pero huwag kang umalis. Hindi ka pwedeng umalis dahil dapat mo talagang panagutan ang mga akusasyon laban sa'yo. Suspect ka na daw? Good luck!